Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, for today's video, balikan po natin si Miss Kikay Vlog because she have a new upload sa kanyang page na tungkol dito sa isang boy na kumakalat ngayon sa social media na may bigote. Ito daw ay isang ex niya sa Pilipinas. So, kasi ngayon nakita ko naman na may napasabi na naman siya na hindi maganda sa kanyang ex. So, Miss Kikay ay ex mo, ay hindi mo dapat sinabi yung sikreto ng ex mo. Kung galit ka sa ex mo, wag mong sabihin. And then, hindi naman po siya yung nag-upload ng mga photos nyo. So, huwag mo siyang idamay sa galit mo sa kanya. Kasi hindi naman siya yung nag-upload. Doon ka manggalit sa nag-upload ng mga photos nyo. Kaya, hindi naman din yun mangyari kung hindi ka nang lait ng tao. Kaya guys, panoorin nyo natin po yung kanyang video sa kanyang bagong upload sa social media guys. Mayroon talaga siyang hindi magandang nasabi tungkol sa kanyang ex. Hey, shout out ko sa inyo ang tanan. Nalang ko gusto i-share sa inyo about atong lalaki nga bunguton. Oo. Kani bunguton nga lalaki nga gitawag ninyo itik. Kani siya dugay na nako ni siyang ex sa Davao. Oo, hambugiro pud kay kang tawhana kada mura kag dakong binuhe. Ay sorry tawa. Sipiat na sad ko ni gawas imong tinaguan nga gamay kaayo. Og dili na siya itik ha. Pabo na siya. Pabo. Gusto lang na i-clear sa inyo ha. Pabo na siya, dili na siya der sa abroad. Og shout out nimo ante nga nagpagawas og istorya nga mali pag yung impormasyon, marites na ganit ka, dili pa mao imong pagkahimo-himo og istorya sunod butangig unod ha, balaga may butangig unod. Damian iba nimong pahimnon og ayun guys. So, si Miss Kikay guys, is ex daw niya yun. Pero hindi naman siguro dapat natin sabihin kung ano yung sikreto ng ating ex. Pero, ito guys si Miss Kikay, is hindi naman pwede sigurong idamay mo yung ex mo kasi hindi naman siya yung nag-upload ng photo nyo. And then sa mga marites, doon ka magalit. Hindi naman yun nagsimula sa kanila. Sa'yo nagsimula ang lahat. Ba't ka ginaganyan sa social media? Ang dami nang nag-edit sa mga video mo. Ang dami nang edit sa mga ginawa mong vlog. Lahat ng tao is bashers mo na. So, Miss Kikay, wag mo nang anuhin. Kasi, yung mga bash mo, hindi naman yun nagsimula sa ibang tao. Nagsimula yun sa'yo. Kasi kung gumawa ka ng kabutihan, hindi ka nang lait ng tao, kahit nag-apologize ka na, mayroon pa rin nagkasubaybay sa vlog mo. Kasi marami ka ng subscribers na subscribers mo marami na. Kaya marami talagang nagagalit sa'yo. So, hindi ka talaga tantanan ng mga bashers kasi halos meron namang pagtanggol sa'yo na mga tao. Pero guys, may isa pa din akong dahil sa'yo lumabas lahat ng mga panlait dahil nasali yung mga OFW na nag-post na taga-kuskus lang daw ng kubeta, taga-hugas ng ng bata. Siyempre naman po, yun po yung ginampanan nating trabaho dito sa ibang bansa. Kaya, sana naglait din sa mga OFW, sana ma'am, kung taga saan ka man, sana mapag-isipan mo rin na yung binitawan mong salita kasi hindi mo po alam yung pinagdaanan ng bawat tao na OFW. Tulad sa amin.
Yan, panoorin po natin yung isang video guys na nagsabi na may post na bago sa nag-upload na ano guys. So Luzon, Visayas, Mindanao, and even in foreign country, Middle East. So karon guys, kabalo naman jud tanong nga grabe ginagid ka kasamok ang social media regarding sa away ni Snooki ug ni Bingbing. So from construction worker to maid o OFW pagyud karon ang nakuan. So naalang koy gamay reaction Bing no kay ayaw lag kalain sa kuan nga kuan kanang unsa pa na nga nag-comment ko sa imuhang mga post kay niingon man ka nga walay kuan, wala ka gi-mention na mga kuan nga mga katabang diri So ngalan nga nag-mention ka og maid. So musukot piksa din affected yun ang tanan. Ako Bing 4 years ko sa abroad, niagi pug kuskus og inedoro, niagi pug hugas og lubot sa ako ang alaga. So man nila Bing tinuod. Pasabton ta lang ka about sa maid. Ang maid man good, porket nagpa-maid ta, maid man tang tanan. Gikan sa nanay, gikan sa ate, gikan sa lola, gikan sa mama, maid tang tanan kay naaman ta, housekeeper man ta. Bilang asawa, bilang anak, bilang kuan, ngalan nga babae, housekeeper ta, tanan ta ni agig maid sa tong panimalay. Ay akong ingna nga hindi ka taon nato, wala ta kagunit sa to ang plato, di ta kahugas og plato, di ta kapanglimpiyo sa tong CR. So makapanglim pangalan ng katulong, pero miss or taga saan ka man, hindi mo po alam kung ano yung pinagdaanan ng bawat tao dito na nagtatrabaho bilang isang maid. Totoo, taga-kuskus ng kubeta, taga-hugas ng dumi, taga-linis ng dumi. Guys, sa inyo, is nagtrabaho po kami ng marangal. Wala kaming inaatakan na tao, wala kaming sinaktan na tao. Kasi yun ang ginampanan naming trabaho. Yung dinaranas namin na hirap sa pag-apply pa lang, grabe na yung pinagdaanan namin. Kulang ko lang sa pagkain, kulang sa tulog, pero kinaya namin yun. Pero wag nyo lang kaming maliitin na bilang isang OFW, bilang isang katulong, bilang isang domestic helper, or isang kung ano yung sinabi mo. Wag mo kaming maliitin kasi hindi mo alam yung aming pinagdaanan dito sa ibang bansa. Kaya kung galit ka kay Miss Kikay Vlog, wag mo naman idamay lahat ng mga OFW. Kasi alam mo, kahit na taga-kuskus lang kami ng kubeta, hindi po kami ng apak ng tao. Isa lang yung nagkakamali, dinamay mo na din yung lahat. Kasi kami, hindi po namin naman kayo kasi alam ko kumampi ka rin doon sa sinabi ni Miss Kikay Vlog na dahil sa construction worker, pero wag mo namang idamay yung bilang isang katulong, isang maid, kasi lahat naman nasaktan din dahil isang maid din ako, isa din akong kasambahay dito sa Saudi. And message ko lang sa'yo, wag mo nang idamay, galit ka sa isa, wag mo idamay yung lahat. Thank you so much.